eto na! Eto na guys! Nagsalita na nga po si former Senator Leila de Lima ukol sa mga taong naghahayag ng pagsuporta na pinapag-resign itong si VP Sara Duterte. So ngayon nga po guys, alam nyo naman no na dumadami na yung callings, panawagan nga po na itong si VP Sara Duterte sana mag-resign na bilang DepEd Secretary kung meron pa siyang natitirang kahihiyan, meron pa siyang natitirang delikadesa sa kanyang sarili. Kasi lalo pat nadagdagan ito kung noon guys, di ba pinapag-resign na siya dahil nga hindi niya magampanan yung pagiging DepEd Secretary tapos palagi siyang no comment sa issue ng West Philippine Sea. Kung noon, di ba, madami ng sumisigaw ng Sara resign. Ngayon guys, mas lalo pang nadagdagan nung nagsalita na nga po itong si First Lady na bad shot sa akin yan. 'Di ba na dun pa lang sa word na yon, medyo double meaning kasi kapag politician ang nagsalita. So yung ibang mga representative, mayor, congressman, nagsalita ng feelings na pagsuporta dito kay First Lady Liza Araneta Marcos na sana, 'di ba, mag-resign na itong si Sara Duterte at maging accountable nga sa mga callings ng hakbang maisog, sa ginagawang hindi maganda ng pamilya ni former President Duterte sa current administration. So ngayon nga po guys, nagsalita itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. So ngayon, ito yung sabi. Should Sara relinquish her cabinet position? Patanong po yan guys kung dapat na nga bang bitawan ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte ang kanyang posisyon bilang Vice President or DepEd Secretary. So ngayon nga po guys, ito yung sabi ni former Senator Leila de Lima. Former Senator Leila de Lima expressed understanding towards those calling for VP Sara Duterte resignation from her cabinet position following FL Liza Marcos interview, where she admitted to having ill feelings toward the Vice President. So, ano nga ba talaga yung magiging posisyon niya? Pero hindi naman natin masisisi yung ibang mga tao na umalis ka na dyan. Kasi hindi lang yan guys yung first time, which is true. Hindi po yun guys yung first time na ginawa ni Sara Duterte na mahilig siyang magparinig, yung napaka-immature niya, napakadaming beses. Yung paglilingkod niya, hindi niya na naasikaso ng maayos kasi more on mas tumututok siya sa mga kakampi niya, sinusuportahan niya yung mga kakampi niya, even sa West Philippine Sea issue, super tahimik niya, 'di ba? Kaya pansin nyo, dumarami na ng dumarami yung nagtataka kay Sara Duterte na nagagawa mo ba yung trabaho mo bilang DepEd Secretary and nagagampanan mo din ba yung part mo bilang Vice President? So ngayon nga po guys, padami na ng padami. Unlike dito sa mga PDP sa mga Duterte's Balahura supporter, yung nananawagan lang na calling na mag-resign itong si President Marcos is yung mga si Pantaleon Alvarez nga lang ata yung narinig ko na pinapag-resign itong si Pangulong Bongbong Marcos and the rest wala na. Pero dito kay Sara Duterte, tingnan nyo guys kita nyo tong picture na to. Yan. Si Representative Jewel Chua, nagsalita na. Yan, yung mayor, diba? Nagsalita na. So, padami ng padami ang mga sumusuporta at nananawagan na mag-resign na itong si Sara Duterte. Kaya nga sabi ni former Senator Leila de Lima, hindi natin sila masisisi kasi hindi lang naman yan yung unang kabalbalan na ginawa ni Sara Duterte. Madaming beses niya na yung ginawa. And patuloy pa natin. Di ba meron siyang mga naging statement noon
na imbis na suportahan, maski nga itong issue sa China, West Philippine Sea issue, yung no comment niya, hindi yan maganda eh. Kasi alam naman niya yung attack ng BBM administration is pumalaglaban sa China. So, kailangan din, mayroon siyang sinasabi as a vice president. Truth, guys, simulan natin, guys, sa mga panukala ni PBBM. 'Di ba? Yung peace talk, kumukontra siya. At actually, hindi lang yung sa usaping peace talk yung pagkontra niya. Kahit nga din dito sa pamamalakad ni Pangulong PBBM sa usaping West Philippine Sea. Ang dami niyang ginawang pagkontra, tapos hanggang sa umabot sa punto na sumasama na siya sa Marcos Resign Rally, which is, di ba, sakit yun. Running mate kayo, tapos ganyan yung trabaho mo. Di ba, masakit yun, guys. So now, kung meron kang kahiyan sa sarili mo, di ba, or kahit meron kang natitirang kahit konting delikadesa, di ba, kasi, you know, nagkaroon ng prayer rally. Di ba, may presidente tayong bangag, may presidente tayong adik, pinapag-resign ni Pulong. Itong si Baste pala, pinapag-resign ni Baste. Itong si PBBM. So, 'di ba, doon pa lang sa part na 'yun, malaki na yung kahihiyan. Tapos, 'di ba, mag-stay ka pa as a DepEd secretary. Konting kahihiyan na lang. 'Di ba? Tapos, ang dami mong ginawang mga pagpaparinig. Katulad noon, yung pulburon, 'di ba? Yung may bata siyang binigyan ng pulburon. Tapos recently yung mangga. Ano yung term ng mangga? Manggagamit. 'Di ba yung mga ganun? So, madami yung yung sumisigaw na hindi ka na nakarapat sa posisyon na 'yan. 'Di ba? Enough. Kasi wala naman talagang nangyayaring pagbabago kahit 'di ba maliit na sa DepEd, wala talaga tayong nakikita, guys. So, ang kailangan natin ngayon yung taong mas capable. 'Di ba? Yung taong mas may alam. Yung taong mas kayang gampanan ang tungkulin. 'Di ba? Yung mas taong focus sa kanyang trabaho. Hindi yung focus sa demolition job, hindi yung focus sa mga chichebureche, 'di ba? Pansin niyo yun? Kaya nga po, guys, dumarami ang mga taong nagsasalita na panawagan, 'di ba? Calling the attention of our Vice President, you should resign from your position kasi you cannot handle your work, your job, 'di ba? And itong si Attorney Leila de Lima, sabi niya, hindi na natin masisisi yan, which is truth. Hindi natin sisisihin yung mga taong nananawagan na yan dahil in the first place, hindi naman sila magsasalita ng ganyan kung wala silang pinanghuhugutan. Wala silang basihan. 'Di ba? Okay lang sana kung naatupag mo yung trabaho mo bilang VP. Kaso hindi, inuna mo pang sumali sa mga rally-rally. 'Di ba? Nangunguna ka pa sa mga kaguluhan. Tama ba 'yon? Bilang DepEd secretary, yung problema natin sa DepEd, 'di ba, pabubo yung mga estudyante dahil kulang sa kagamitan, underpaid ang mga teacher, workloaded pa sila. So, madaming nakapansin na parang you're not capable in that position, so mag-resign ka na lang. 'Di ba? Kaya hindi din talaga natin masisisi kung bakit dumarami ang mga panawagan na gano'n. Kasi literally, wala naman talaga siyang kwenta. 'Di ba? Kaya nga itong si Senator Leila de Lima, nagpahayag na din siya ng kanyang suporta na mag-resign ka na lang. Kasi, 'di ba, doon pa lang sa word, guys, na di natin sila masisisi. O ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Na kahit siya mismo, parang pinipertain niya na hindi na natin sila masisisi kasi yan na yung nakikita nila. So that magkusang loob ka na lang, mag-resign ka na. 'Di ba? Nagigets nyo ako, guys. So, anyway, yun lamang. Parang as of the moment, sumasama yung pakiramdam ko. So, I need to take rest, guys. Kasi, umiiba yung, yung boses ko ngayon, as well as yung pananalita ko, pati yung breathing ko. Kasi nga, yung ubo ko, parang masyado siyang makate to the point na pag magsasalita ka, kailangan mong parang ganun. Hindi ko kaya, magre-rest muna ako. Pero,
syempre, dahil nga mahal ko kayo and gusto nyo magkaroon ng update, kaya yun, kaya kinontent ko tong sinabi ni Dilima. Kasi yun din naman yung may nag-chat sa akin tatlo na Mima, pakicontent nga yung sinabi ni Dilima. So, ito na po yun, guys. So, anyway, yun lamang ho. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.